Hello po at magandang buhay po. Welcome po sa aking channel, ang channel po na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon po ang panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo sa ilang laws of exponent gaya po ng zero and negative exponent. Ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganon ay lalo po ninyong maunawa ng aking pong pagpapaliwanag. Sa atin pong pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe upang sa ganun po ay ma-update po kayo sa mga video tutorial pa po na aking i-upload sa mga susunod. Narito po ang ilang example po ng zero and negative exponents. So, 25 raised to 0, x raised to negative 3, 8y raised to 0, k raised to negative 2 raised to 0, parenthesis, x squared, y raised to negative 1 raised to 0, and x raised to negative 1 over y raised to 0. So, ang mga ilang ito po ay ati pong isi-simplify using zero and negative exponent. Okay, start po tayo with zero exponent. So, according to the law, m raised to 0 is equal to 1. So, therefore, any number or any variable raised to 0 is always equal to 1. Ano po? Let's apply that law in some examples. Number 1 po, 4 raised to 0. So, ang exponent po niya ay 0, always equal to 1. Number 2, 4x raised to 0. Okay, if you notice, sa term po natin, ang numerical ay 4, ang ating literal coefficient is x raised to 0. Ano po? So, ang ma-exponent lang po ng 0 ay yung x. Ano po? So, ibig sabihin, hindi po kasama yung 4. Kaya 4 times x raised to 0 is 1. So, 4 times 1 is equal to 4. So, 4 is the final answer. Ano po? Number 3, open parenthesis, 5x cubed, close parenthesis, raised to 0. If you notice, ang outside exponent po niya o sa labas ay 0. So, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng parenthesis, ang kanilang exponent ay 0. So, wag na pong isimplify yan. Pag ganyan po yung given, always equal to 1. Gawin lang po yan kasimple. Number 4, 5x raised to 0 raised to 2. So, if you notice, ang 0 exponent po ay nasa loob ng parenthesis. So, hindi po yan 1. Ano po? Okay, paano po ba yan si-simplify? Multiply po natin yung 2 sa exponent sa loob ng parenthesis. So, yung 5, ang exponent po niya ay 1 sa loob. Multiply po natin yung 1 dun sa 2 sa labas ng exponent, labas ng parenthesis. So, 1 times 2 is 2 po. Kaya 5 is squared. Then, yung x po, times x raised to 0 times 2, okay, is 0. So, 5 squared is 25 times 1, yung x raised to 0, 25 times 1 is equal to 25. And that is the final answer. Okay, number 5 example po. Open parenthesis, x over y, close parenthesis, raised to 0. So, if you notice, mayroon po tayong close and open parenthesis at yung kanyang outside exponent po is 0. Kapag yan po ay 0, always equal to 1. Doon lang po yan kasimple. Number 6. 6 raised to 0, x raised to 2, times y raised to 0. So, lahat po ng may 0 exponent dyan, gagawin po nating 1. Ano po? So, yung 6 raised to 0 is 1. Times x squared times y raised to 0 is 1. So, ang natitira na lang po dyan yung x squared. Hindi po kasi 0 yung kanyang exponent. So, if you multiply, 1 times 1 is equal to 1 x squared. So, isama na po natin yung x squared. 1x squared or it can be x squared only. Ano po? And that is the final answer. Number 7, x raised to 0 plus 2x raised to 0. Okay, dagdagan ko na po. Meron na po tayong operation dyan na addition. So, ano lang pong gagawin dyan? So, simplify lang po natin yung may 0 exponent. X raised to 0 is 1. Then, yung plus. Then, 2. 2x to 0 ay 2 times. So, x raised to 0 is 1. So, ano po ang gagawin natin dyan? Paano po simplify? 1 plus 2 times 1. So, sa M-dash, mauna po yung multiplication bago po yung addition. So, multiply lang po muna tayo yung 2 times 1. So, 1 plus yung 2 times 1 is 2. So, 1 plus 2 is equal to 3. And that is your final answer. Okay, number 8 example po tayo. Open parenthesis, x raised to the second power over y raised to 0.
close parenthesis, raised to the second power. So kapag ganyan po yung given natin, so ang 0 lang po na exponent ay nasa denominator lang po. So hindi po yan 1. Ano po? So all you have to do ay i-distribute po natin yung outside exponent doon sa mga exponent na nasa loob po ng parenthesis. So yung x po ay ang inside parenthesis po niya ay 2, i-multiply po natin yung 2 sa labas. So, x raised to 2 times 2. At yung y naman po sa denominator, 0 times yung 2 po sa labas. So, y raised to 0 times 2. Ano po? So, if you are going to multiply yung numerator, 2 times 2 sa x, it will become x raised to the 4th power. At sa denominator naman, y raised to 0 times 2 is 0, and y raised to 0 is equal to 1. So, sinimplify ko na po diretso. Ano po? So, x raised to the 4th power over 1 or x raised to the 4th power. Ano po? That is your final answer. Okay, number 9 naman po. 7 times, open parenthesis, x raised to 6 raised to 0 plus 2 raised to the second power. So, if you notice, so meron po tayong parenthesis, meron po tayong addition. So, ano po yung unahin natin dyan? So, ang unahin natin simplify po dyan ay yung exponent. Ano po? So, 7 times, ano po yung x raised to 0 is 1. Then, plus, what is 2 squared? That will become 4. 2 squared means 2 times 2 is 4. So, ano po yan? So, sa MDAS po, unahin po natin yung addition. Or always, unahin po natin yung nasa loob ng parenthesis. Ano po? So, 7 times 1 plus 4 is 5. And then, 7 times 5 is equal to 35. And that is your final answer. Okay, negative exponent naman po tayo. According to the law of negative exponent, m raised to negative a is equal to 1 over m raised to the a power. So, paano po ba sinimplify o paano po ba tinanggal yung negative exponent? So, if you notice, ibinabalang po niya yung m raised to negative a sa denominator. So, natanggal na po yung kanyang negative exponent. So, ayun lang po ang ating gagawin. Ano po? So, sa ating pong formula, yung m raised to negative a ay numerator po yan. Ang denominator po niya ay 1. So, pag ibaba po natin yung m raised to negative a, wala pong matitira sa taas. So, ang ititira po natin ay yung 1. Ano po? Kaya mayroon pong 1 over m raised to the a power. So, pag binaba po natin, magiging positive na po yung kanyang exponent. So, i-apply po natin yan sa ilang example. So, x raised to negative 1. So, 1 over x raised to the first power or just x. Kaya 1 over x lang po yan. Ano po? Number 2. 4x raised to negative 2. So, ang may negative lang po dyan ay yung x. So, ang 4 po, ang exponent po niya ay 1. Kaya, yung 4 po ay matitira sa taas. Ang ibababa lang po natin ay yung x raised to negative 2. So, pag binaba po natin yon magiging x squared. Ano po? Number 3. Open parenthesis, 5x cubed, close parenthesis, raised to negative 1. Okay, again, yung 5x cubed po ay nasa loob ng parenthesis. So, lahat po yan, in general, ang exponent po niya ay negative 1. So, all you have to do, lahat po yan ibababa natin. So, 1 over 5x cubed. Ano po? So, yung 1 po doon, 1 lang naman po yun, kaya okay lang tanggalin. Kaya pati parenthesis natanggal na rin po. Kaya 1 over 5x cubed. Number 4. Open parenthesis, 5x raised to negative 1, close parenthesis, raised to the second power. So, ito po, ang meron lang pong negative exponent ay yung x sa loob ng parenthesis. So, kagaya po ng ginawa natin kanina sa 0 exponent, i-multiply po natin yung outside exponent dun sa inside exponent. Ano po? So, unahin po natin yung 5. 5, ang inside pong exponent niya ay 1 at yung exponent po sa labas ay 2. So, 1 times 2 is equal to 2. Kaya 5x squared po. Then, yung x times x raised to negative 1 sa loob times 2 sa labas. So, negative 1 times 2 ay negative 2. Kaya x raised to the second power. So, simplify po natin yung 5x squared. 5x squared is equal to 25. Then, i-remove po natin yung negative exponent. So, gawin po natin yung denominator. So, times 1 over x squared. Ano po? So, wala pong matitira sa taas. Kaya 1 over x squared. And then, 25 times 1 over x squared. 25 times 1 is 25 over yung x squared na denominator. So, that is your final answer.
Okay, number 8 example po tayo. 7 raised to negative 2 t cube all over p raised to negative 2. So, ang may negative exponent lang po dyan ay yung 7 at yung p. So, yung t cube po ay mag-stay na po dyan. Hindi na po natin gagalawin kasi positive exponent na po siya. Ano po? So, yung 7 raised to negative 2, ibababa po natin sa denominator. At yung p raised to negative 2, itataas po natin. So, gawin po natin. T cube over yung 7. Okay, ibaba po natin kaya 7 squared. At yung p raised to negative 2, tataas po natin kaya p squared. So, t cube, p squared over 7 squared. So, pag sinimplify po natin, ang masisimplify lang po dyan ay yung 7 squared. Ano po? So, t cube, p squared all over 49. So, hindi na po pwedeng simplify yan, kaya yan na po yung final answer. Okay, number 9 po tayo. 2w raised to negative 1 and 6p raised to the second power. So, yung w at p po dyan ay parehong negative. So, tataas bababa po lang po natin yan to remove the negative exponent. At yung 2 at 6 sa baba at sa taas, pwede po natin yan i-reduce to lowest term. So, ang fraction po kasi dyan parang 2 over 6. So, 2 over 6 ay pwedeng 1/3. Reduce to lowest term po. So, yung p po ay nasa taas na. Kaya tanggal na po yung negative, kaya p squared. At yung w naman po ay nasa baba na, kaya w raised to the first power. So, pwede po nating tanggalin yung mga 1 na yan sa 1p squared, kaya pwedeng p squared na lang po. Over 3w raised to negative 1, pwedeng 3w na lang po. So, yan na po yung final answer. Okay, number 10 po tayo. W raised to negative 3 over p raised to negative 4, w raised to 0. So, pinagsama ko po dito yung negative and 0 exponent. So, all you have to do, yung w at yung p na negative, pwedeng taas natin at ibababa natin. Ano po? So, p, yung negative 4, magiging p raised to the 4th power sa taas. At yung w raised to negative 3 sa taas, bababa po natin, magiging w raised to the 3rd power. So, yung w raised to 0 ay 1 na po yan. So, pag multiply mo dun sa 1 sa baba na w raised to the 3rd power, so, any number multiplied by 1 is equal to the number itself. Kaya, wala lang muna po yun. Pwede na po natin yan tanggalin. Ano po? So, yan na po yung final answer. Okay, additional example po sa negative exponent. So, itong given na po ito ay karamihang lumalabas po dun sa MTAP competition. Ano po? Ito po ay nasa oral. Ano po? Sinasagutan po ng ibang estudyante ng 15 seconds. So, 2 raised to negative 2 plus 3 raised to negative 1. So, hindi po natin yan maipa-plus kaagad yung 2 and 3. So, all you have to do, susundin po natin yung law of exponent. So, yung 2 raised to negative 2, magiging 1 over 2 squared. Di ba po? Ibaba po natin, ano po, para maging positive yung kanyang exponent. Plus, yung 3 raised to negative 1, magiging 1 over 3 raised to the first power. So, pareho pong tanggal na yung exponent, pareho pong nasa denominator na. So, wala pong matitira sa denominator, kaya parehong 1 po yan. Ano po? So, simplify po natin yung kanilang exponent. So, sa 1 over 2 squared, so 1/4. 2 squared is 4. Plus, okay, 1 over 3 to the first power or 1/3. And then, saka lang po natin yan pwedeng i-plus. Yung 1/4 plus 1/3. So, ang ginagamit lang po natin yan is cross multiplication is equal to, so, 1 times 3 is 3 plus, kasi plus po yan, 1 times 4 is 4. All over, 4 times 3 is 12. Okay, so, add po natin yung numerator. 3 plus 4 is 7 over yung denominator na 12. And 7 over 12 is your final answer. Hindi na po pwedeng i-reduce yan. Okay, thanks for watching po. Again, don't forget to click like and subscribe for more videos. Mabuhay po kayo.